Magandang araw muli sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 7, 2026. Pag-usapan po natin, ito pong pugante sa batas, si Attorney Harry Roque. Para po sa kaalaman ng lahat, ito po'y pugante takas po ito. Takas sa batas. Bakit po? Kumakaharap po kasi ito sa qualified human trafficking. Meron po itong warrant of arrest at sa kasalukuyan, kanselado na po ang pasaporte nito. Ang qualified human trafficking po ay non-bailable offense. Ang kaparusahan po nito sa ating batas ay life imprisonment. Kaya marahil gagawin lahat ni Harry Roque na hindi sumuko, ipanawagan ang pagbibitiw ng ating Pangulong Bongbong Marcos at maupo itong impeach na Vice Presidente na si Sara Duterte at kumakaharap din sa samot-saring alegasyon ng korupsyon. Bakit po nais niyang maupo si Sara Duterte? Kasi simple lang, kapag ka naupo si Sara Duterte, ang lahat ng mga reklamo laban dito kay Harry Roque at iba pang mga taga-suporta ng Duterte, maglalaho yang parang bula. Ganyan ang mangyayari dyan mga tol. Kaya gagawin nila lahat para lamang pabagsakin, siraan ang gobyernong ito. Pero hindi sila magtatagumpay. Matagal na nilang ginagawa yan. Kulang-kulang 3 taon na lamang sa panunungkulan ng ating Pangulo at naniniwala ako na matatapos niya ang kanyang panunungkulan nang hindi magtatagumpay ang mga kagaya ni Harry Roque. Pero sa puntong ito, nagtataka ako. Kasi kahapon, kumalat sa balita na itong si Harry Roque ang legal counsel nitong si Pulong Duterte para po sa kanilang apila sa Korte Suprema kaugnay po ng kinakaharap na problema ni Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo, sa International Criminal Court sa Hague, Netherlands. Meron pong memorandum na sinulat. Ang nakapirma po rito ay si Harry Roque, pero ang naglalayon po nito ay si Congressman Pulong Duterte. Ang malaking tanong sa atin, bakit ganito? Bakit nakapirma pa sa isang legal na dokumento at humihingi ng tulong sa korte ang isang nagtatagong abogado? Ito ba ay legal? Ito ba ay tama pa? Kasi sa ating munting kaalaman, kapag ka ikaw ay pugante sa batas, lalong-lalo na ikaw ay nasa labas ng bansa, hindi ka pwedeng maging abogado nang nandirito sa Pilipinas. Paano mo mapapanumpaan, mapipirmahan ang dokumentong ginawa mo na magre-representa sa iyong kliyente at hindi lamang sa ordinaryong korte ito, kung hindi sa Korte Suprema. Basahin po natin ang memorandum na yan na sinulat ni Harry Roque para kay Pulong Duterte. Sabi po dito, sa bahagi ng 66 pages na dokumentong legal para sa Korte Suprema, ayon na rin po sa kahilingan ni Congressman Paulo Duterte, noong December 1, 2025, Petitioner Paulo received a copy of the resolution of this Honorable Court or Supreme Court dated 11 November 2025 requiring the parties to file their respective memoranda within 30 days from receipt thereof. The last day, December 31, 2025, having fallen on a legal holiday and there being no work in the Supreme Court, the succeeding days, Petitioner Paulo resultantly has until today, January 5, 2026, the next business day to file his memorandum. Hence, instant memorandum is filed on time. In the said resolution, this Honorable Court directed the parties to take into consideration several issues. The said issues will be discussed in seriatim. First, whether the present controversy is already moot. The instant petitions must survive despite the surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the International Criminal Court.
Sa madaling pangunawa mga tol, hinihiling ng kampo ni Paulo Duterte na kahit nakakulong na itong si Rodrigo Duterte ay hindi po ito ituring ng Korte Supremang wala na o baliwala na. Dapat daw magpatuloy ang Korte Suprema sa pagdetermina kung yung pag-surrender ba kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanila ay illegal. In the case filed by Pedro S. Agkawili et al., this honorable court enumerated several instances wherein a petition for habeas corpus becomes moot and academic. Accordingly, a writ of habeas corpus may no longer be issued if the person allegedly deprived of liberty is restrained under a lawful process or order of the court. Because since then, the restraint has become legal. Yung ikalawang page po dito, na page 65, ito na po yung pinakasentro kung bakit po tayo tinatalakay natin ito ngayon, ay ang makikita po sa ilalim ng bahagi ng papel po na ito. Page 65, prayer. Wherefore premises considered, it is most respectfully prayed that this honorable court issued a writ of habeas corpus and FPRRD be discharged from his confinement and detention. Natatawa ako kasi nasa Hague, Netherlands si Rodrigo Duterte. Paano uutusan ng Korte Suprema ang International Criminal Court na palayain ang huli? Annul the acts of respondents affirming cooperation with the ICC and Interpol and prohibit respondents from cooperating with the ICC and Interpol relating to the application of the Rome Statute in the Philippines. At ito na, January 5, 2025, ginawa po ito at ang nakapirma po dito, the law offices of Harry L. Roque Jr., Counsel for Petitioner, Representative Paulo C. Duterte. I do not know kung ito ba ay legal. Hindi tayo abogado. Pero meron po akong isang napansin na artikulo kanina na sinulat ni Attorney Wilfredo Garrido, no? Ito po. Shared post niya po ang balita ng SMNI News. Ayon dito, in a significant legal move on Monday, January 5, 2026, human rights lawyer Attorney Harry Roque filed a comprehensive memorandum before the Supreme Court on behalf of Representative Paulo Duterte. That is the legal question dito eh. Meron bang legal na kapasidad pa itong si Harry Roque para irepresenta itong si Paulo Duterte? Basahin po natin ang panulat ni Attorney Wilfredo Garrido. Is Harry Roque still qualified to practice law? He just filed a memorandum in the Supreme Court on behalf of the Duterte siblings, arguing that their habeas corpus case is not moot and academic. Ayon kay Garrido, I don't think so. Yan for two reasons. Hindi naniniwala si Attorney Garrido. Katulad din ng paniniwala ko, kaso lang hindi ko alam ang legal na batayan. Basta sa aking pananaw, hindi na dapat ito nagpa-practice ng legal profession dahil nagtatago po ito sa batas at wala ito sa Pilipinas. Yun yung logic na ginagamit ko. Pero hindi po legal na opinion yan. At ito na, basahin po natin ang legal na opinion mula po sa isang abogado. Unang dahilan, kaduda-duda kung na-renew niya, basahin ko na lang in English, it is doubtful if he has renewed his MCLE or yung tinatawag pong Mandatory Continuing Legal Education certification in the more than 2 years he has been on the run. This is not a mere technical requirement. Every practicing lawyer is required to take a 36-hour seminar on latest development in law every 3 years and indicate his certification number, including date of renewal on every pleading filed in court. Absent which his pleading is considered a scrap of paper. Ganun pala yun mga tol.
Ano? Kapag ka ikaw pala ay isang abogado dito sa Pilipinas, kinakailangan mong mag-undergo ng tinatawag nilang MCLE o yung pagpapatukulay na edukasyon sa madaling paniwala para sa mga abogado. At meron po itong required na oras, 36 hours. At sa pamamagitan yan, magkakaroon ka ng sertifikasyon at dapat ang sertifikasyon na yan nakalagay sa lahat ng mga pleadings mo sa korte. Liban dyan, ituturing na ang mga pleadings mo ay walang bisa o basura lamang kung wala yung requirement na yan sa kanilang pagiging abogado. O yun na, unang tanong yan, meron ba si Harry Roque na certification at least 36 hours para sa tinatawag nilang mandatory continuing legal education? And I believe wala yan. Kasi nagtatago nga. Paano ka makaka-attend ng MCLE kung ikaw ay nagtatago for more than 2 years na? Ikalawang pananaw dito nitong si Attorney Garrido, assuming his 3-year certification is not yet expired based on a recent Supreme Court decision, a fugitive from justice is barred from availing himself of legal remedies from the courts, especially the highest court of the land. Ito, press na press po ito sa balita, di ba? Napakinggan natin last year, nagdesisyon ang Korte Suprema na kapag ka ikaw ay tumataka sa batas, tinatawag kang fugitive from justice. Malinaw na ang definisyon ngayon ng Korte Suprema kung ano ba at sino ang fugitive from justice. At hindi ka pwedeng humingi ng anumang legal na remedyo sa korte kung hindi mo isusuko muna ang iyong sarili. If Harry Roque cannot get relief for himself, how can he obtain relief in behalf of others? Kaya nagtataka talaga ako dito mga tol eh. Bakit may mga ganitong pangyayari? Ito ba ay talagang nauunawaan ng kanyang kliyente na si Paulo Duterte? O ito ba ay kaparaanan lamang nila para patuloy silang mag-ingay sa harapan ng publiko na alam naman nila hindi legal yung aksyon na ito na ginawa in particular ng kanilang abogado na si Harry Roque. Sabi pa dito nitong si Attorney Wilfredo Garrido, he should have asked Attorney Torion. Tama nga naman. Dapat itong si Paulo Duterte lumapit na lamang kay Attorney Torion kasi siya yung nandito sa Pilipinas at walang kinakaharap na legal na problema. Who is lawyering for the Dutertes before the High Court to sign the memorandum. But then again, Harry Roque needs to earn a living. Case dismissed. O yan ha. Pero ako di ako naniniwala na ang mga Duterte nagbabayad kay Harry Roque no, para sa pag-aabogado na ito. Tingin ko dito, alam nila na hindi tama yung kanilang aksyon na ito. Walang legal na basihan. Pero gagamitin nila si Harry Roque bilang abogado kuno para lumabas na ang mga pangyayari sa kasalukuyan ay bahagi ng political persecution hindi lamang kay Rodrigo Duterte kung hindi pati sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano sa tingin ninyo mga tol? Ito bang pinag-uusapan natin ay tama? Biruin mo, nagtatago ka sa batas. Ikaw ay wanted para sa kasong qualified human trafficking. Tapos mag-aabogado ka sa iba. Ikaw mismo merong kinakaharap na legal na problema. Dapat inuuna mo yon. Dapat ikaw mismo ang humihingi ng legal na remedyo sa korte para kahit paano yung laban mong legal pumabor, hoping para sa'yo. Tapos, ito gagawin mo. Ire-representa mo ang isang partido sa isang legal na laban sa Korte Suprema pa. Samantala, ikaw ay nagtatago sa batas. Siguro hindi natin kinakailangan maging abogado dito para maunawaan natin mga tol na ito ay mali. Pero, wala tayong magagawa kasi laman ng balita. Kaya nga ang tanong natin, ano ngayon ang magiging pagtrato dito ng Korte Suprema? Ito bang memorandum na ipinasa
ng kampo ni Paulo Duterte, kung saan ang abogado nila ay si Harry Roque, ay titingnan ng Korte Suprema na may kapakinabangan o legal na dokumento o ibabasura outrightly nila ito dahil walang personalidad si Harry Roque para maging abogado ng mga Duterte, considering na siya nga po ay fugitive from justice. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Magre-replay po tayo sa ating top 1 rewind at top 1 replay ng previous live po natin kanina. Salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at sa ating programa. Bye for now mga tol.